kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Maximo Obispo Joel Porlares, alas 8:10. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Ano, maswerte ba kayo sa mga raffle, ha? Katakot-takot ang Christmas party mga kuyang mga ateng, ha? Ayan, sorry na lang yung mga nabunot, ano bang pinakamaliit na paraffle natin dito sa MBC Maluf, ha? 5,000 ba? Oh, talaga? 5,000? Kay Little Mayor. Kay Little Mayor yan. Wow, 5,000. Asweldo ko na isang buwan yan, ha? Uy, magandang umaga sa mga taga Bangko Sentral ng Pilipinas. Governor Eli Remolona. At siyempre aking idol dyan, ang dating governor na sa monetary board ngayon, former Finance Secretary Benjamin Gigolo Jokno. Hi sir, good morning. Kumusta na siya, sir? At siyempre si Ma'am Berna Romulo Puyat, ha? Andyan na nga pala sa monetary board ng ng BSP, ha? Kaya natin sila tinatawagan mga kuyang mga ateng. Sana po ang maopisyal ng BSP, Governor Remolona, pwede ba maglabas kayo ng memo? Ayan. Circular. Ayan. Sabihan naman yung mga bangko na, Diyos ko, ha? Maglagay naman ng sapat na pera dun sa kanilang mga ATM machines. Naku, dami nagre-reklamo, ha? Ilang araw nang ganyan. Abay, nasa mall na, ayan. Mag-shopping kasama yung mga chikiting. Abay, pagdating dun sa ATM, walang mai-withdraw, walang pera mai-withdraw, ha? Kaya siguro, Governor Eli Remolona, ha? Ayan. Pagsabihan naman ng mga bangko na, pagkaganitong Christmas season, kung dati-dati araw-araw lang silang naglalagay ng pera sa ATM machines. Baka ngayon lalo sa mga malls, ha? Abay dapat 3 times a day. Nung una di ako maniwala, ayan.
Abay, nung mag-withdraw din ako sa ATM. Ayan. Abay, pagharap ko dun sa ATM machine, gandang-gandang pa naman ng ngiti ni ni Ann Curtis. Ayan. Sabi niya, hi, good afternoon. Sabi nga gano'n insert your card. Ayan, tapos yung PIN number. Ayan. Pagkatapos mamili ka kung 500, 1,000, 10,000. Pinindit ko yung 500. Ayan. Kasi pambili ng regalo tsaka pan-tricycle. Ayan. May nakalagay doon na Governor Remolona for every transaction magbayad ka na 18 pesos. Abay, pagkatapos do you want a receipt? Ganun pa. Abay, nung pinindot ko yung 500 sabi ba naman doon sa ATM machine, Mama Berna Romulo Puyat, remove your card. Aba, wala pa lumalabas na pera, remove your card. Sabi nga gano'n. Pagkatapos tinanggal ko yung card no cash available. Patay tayo dyan. Ay, nako talaga. Kaya paalala po sa mga bangko naman, ayan, kumikita naman kayo dyan ha. Kailangan natin, Governor Remolona, Secretary Benjokno, maraming perang kumalat ngayon, di ba? Para gumanda ang ekonomiya. Ayan, sabi ng mga ekonomista, pagka daw umiikot ang pera, gumaganda ang ekonomiya. Daming bayan. Samantala mga kaibigan, marami tayo. Sandali lamang, Leta Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Wala bang report ng ating Malacanang correspondent? Pero ang sabi po ng Malacanang, abay nanatili ang suporta, ayan, pagtitiwala ng Pangulong Marcos kay DepEd Secretary Sani Angara at DICT Secretary Henry Aguda. Ayan. Abay, kasi may mga umiintriga Ayan. Hindi naman nagdideclare na kandidato si Senator Secretary Angara. Ayan. Bakit? Potential ba sa 2028? At inuupakan na kaagad. Siyempre si Secretary Aguda, wala pang plano yan. Walang plano sa politika yan. Pero imbes na dapat pinag-iinitan si Secretary Sani Angara na ang ganda naman ng track record. Ayan, kumbaga sa sundalo nga, ano ito officer and a gentleman. Di ba, Berry? Ayan, di ba, most merciful Raul Canon? Ayan, yan po ang Secretary Angara. Ayan, pangarap natin dito kay Secretary Angara ayan, patuloy ang maayos na pagseserbisyo sa DepEd. Pero dapat salip na Angara, Aguda ang pinag-iinitan. Dapat pag-initan nyo ito, Ayan, pag-initan nyo itong si Health Secretary Ted Herbosa. Bakit nandiyan pa sa DOH yan? Daming bayan. Isama mo na yung dating galing sa Department of Energy. Ayan, nasa DNR ngayon, Petilla. Naku, daming wala tayong maasahan dyan. Naku, eto pa. Naku, parang delikado itong kababayan natin, Mr. President. Abay, Apodado. Abay, itong dating mayor sa Ilocos Norte. Ayan, itong si NIA Administrator Eddie Guillen. Abay, umaalingasaw din, ang parang anomalya, parang flood control project sa mga project naman ng National Irrigation Administration. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Makalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Aba, ang ating Commander-in-Chief, Ang sipag-sipag yata ngayon,
Ano bang report na ating Malacanang correspondent Miss Let, ha? Aba talaga? Wow! Abay, habang nagkahagulo kayo sa bansa, mahabigan, dahil sa corruption, abay, kaya talaga may bubulong dito eh. Bakit ginaganyan yung si Boy Agimat? Mukhang tinutumbok talaga, ha? Eh, paano yung iba? Ayan. Pero ang ating Commander-in-Chief Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aba, sinamahan ang battalion commanders ng ISAF ba? Ay, mga kuyang sa ISAF, ayan, morning, ayan, naimbagabigat mga brethren. At commanders ng Philippine Army, aba, kasama sa isang conference para sa external security operations. Wow. Nasa saan ba ang conference, Miss Let? Sa West Philippine Sea ba? O dyan lang sa ISAF headquarters sa loob ng Campo Aguinaldo. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Aris number 14, Let Narciso please come in. Ano ang report ng ating Malacanang correspondent? Lakay, nakibahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kauna-unahan na Battalion Commander Symposium for External Security Operations sa Camp Aguinaldo. Dinaluhan ng aktibidad ng 161 battalion commanders mula sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines at Philippine Army. Layo ng conference na pagtibayin ang koordinasyon at interoperability ng mga unit sa gitna ng lumalawak na hamon sa external security, kabilang ang pagprotekta sa teritoryo, pagpapalakas ng intelligence operations at pagtiyak ng kahandaan ng ground units sa posibleng banta mula sa labas ng bansa. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng battalion commanders sa pagpapatibay ng pambansang seguridad. Hinikayat ng Commander-in-Chief ang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad para mabilis na matukoy ang mga posibleng banta at mapalakas ang tiwala sa pagitan ng militar at ng mamamayan. Lakay? Kanina ba galing yung external threat, Miss Let? Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi nga ng mga Tagalabra, kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi nga ni Kadyut Pinong, ha? Ayan. Kung pinag-usapan na pala, Miss Let, ang external security, ayan, ang external threat, bakit pinapasok pa sa Malacanang yung ambassador ng China? Ayan. Di ba, nag-present ng credentials kahapon sa Malacanang. Sino nga ba yung bagong ambassador ng China sa Pilipinas? Ang pangalan nun? Oo nga. Sino nga ba ito? Nanghihingi kami ng lakay, ng background ng ambassador. Pero kasi lakay, kailangan niyan talaga na hindi naman porket ang sabi nga nila, di ba lakay, yung relasyon natin sa China ay hindi lang limitado dun sa problema natin sa West Philippine Sea. Siyempre, mayroon tayong tungkol pa sa ekonomiya at sa iba pang larangan. Kaya kailangan pa rin natin na tanggapin yung kanilang kinatawan dito sa Pilipinas. Ayan, Foreign Affairs Secretary Manalo, bawal ba yung pagka nagbibigyan ng credentials ng isang ambassador sa presidente, di ba pwedeng i-close door meeting yan? Executive session, ayan, abay pupunta po tayo sa Pilipinas, ayan, ikaw ang ambassador dito, ano ba ang role mo rito? Ayan, ano ba ang plano nyo sa amin? Pwedeng ganon? Ayun, Jing Quan, ayan, ang bagong Chinese ambassador to the Philippines, ayan, Jing Quan. Nasa na yung nakilala ko yung yung Chinese ambassador sa birthday ni Manang Aimee sa San Juan nung araw ayan, abay maliit na mama na tahimik lang, sabi ko, ito pala ang Chinese ambassador dito hindi naman pala kalakihan ito pero ang taray. Ayan, itong si wala bang picture itong si Jing Jing Quan. Ayan, pogi ba ito? Kasing pogi ba ni Xi Jinping?
Kasi yung pogi ni Wang Xilian din yung pinalitan nila. Ayun, Wang Xilian pala yun. Ayan. Small but terrible yun. Oh. Ayan. Maliit pero mataray. Ayan. Jing Kwan. Ano ba tayong picture nitong si Jing Kwan? Ayan. Wala ba kayong picture sa Malacanang kahapon? Ayan. Dalawa yung nagbigay ng credentials, di ba? Sino ambassador yung isa? Anong bansa? Ayan. Anyway. Wala pa kami. Di ba dalawa kahapon yung nagpunta sa Malacanang? Anyway, ayan. So ano pa yung schedule ng Pangulong Marcos ngayon, Miss Let? Sila lakay. Bakit ayun, nalilito ako sa araw. Pero ngayon pa lang sila magpupresenta lakay. Ngayon ba yun? Akala ko kahapon. Wow. Kaming picture. Mamaya pa. Mamaya. Mamaya pa ba? Kaya pala Hapon lakay kasi ngayong umaga may schedule si Presidenteng dadalawang job fair dyan sa Pasay. Wala, nahilo tayo sa dami ng Christmas party, kaliwat kanan. At sama ng loob dahil hindi nanalo ng grand prize. Ayan. So mamayang hapon pala yan. Hapon pa. Kaya siguro pinulong ng Pangulong Marcos ang mga taga-ISAF at taga-ISG ng Philippine Army, ha? Ayan, baka pwedeng baka pwede lang pag-usapan ni Jing Kwan. Ayan, ang bagong Chinese ambassador to the Philippines. Sana friendly ito, Hindi katulad nung si ano pa ulit, yung mataray na yun. Wang Xilian. Ayan, taray nung mamang yun, ha? BFF pala ni Manang Aimee. Siguro BFF din ni Inday. Okay, so ano pang ganap ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Huwebes, Miss Let? Dadalo siya lakay sa job fair sa MOA. MOA. Yung umaga. Ayan, abay marami bang bakanteng trabaho ngayon? Job fair, kailangan natin yan kasi yung report ng PSA, Secretary Benny Laguesma, dumami daw siya ng tambay. Oo. Unemployment. Ayan. Sabi ni Tunying, nangailangan yata siya ng maraming waiters. Ayan, sa mga catering. O sige, mag-apply kayo sa kay Katunyings. Ayan, oo. Mamaya lang kayo malaman natin kasi itong job fair, sa private sector. SM. Okay. So, wala bang report ng ating Malacanang correspondent? Ayan, bukod sa mga diskayang issue daw ng arrest warrant, sino pa? Ayan, sino pang susunod? Abangan natin lakay kapag may bagong video. Anong tawag niyo? Malacanang correspondent. Ayan, itong Malacanang correspondent natin parang parang Bombay to installment Hindi, pero kasi yun lakay, nagbibigay siya ng update. Okay. Kasi nag-aabang yung mga tao. Ayan. So, siya na mismo yung nagbibigay ng update dito sa investigasyon. Palibasa itong bagong Press Secretary Dave Gomez, kumbaga sa headline may mga teaser siya. Ayan, okay nga Rod. So, sana nga ay marami ang mabigyan ng trabaho dyan sa job fair, dyan sa SMX, sa MOA. Ayan, may mga foreign, may mga opening ba sa abroad? Malaman natin mamaya lakay. Doon sa event mismo. Ayan, okay nga Rod. So hindi tatanggalin si Secretary Angara at saka si Aguda? Itinanggil na kayo ng Malacanang. Oo, ayan, sinagot ni Jose Castro doon sa press briefing kahapon. At sabi nga niya, kahapon lang kasama namin sila sa LEDAC meeting. Yung tinatanong ng aking bubit sa Department of Health, kailan daw tatanggalin si Herbosa? Ang tagal mo ng pinapanood ng lakay. Alam mo, pareho kami na linya ni Secretary, ni Mayor General BBM, Benji Banyes Magalong, Ayan, Herbosa, susunod ka na. Kaya lang, mukhang malakas talaga dun sa mag-asawa. Ewan ko ba kung anong meron nito. Anyway, sige, maraming salamat, Miss Let. Magandang umaga. Good morning, balik sa Ilakay. Daming bayan. Samantala, report mula kay Giselle, ano ang latest independent
Commission for Infrastructure. Special treatment kay Alice Guo itinanggi ng Bucor. Aba, kung nasa Women's Correction na pala si Mayor Giselle, abay parang nakikita na ng aking bubit yan na Giselle. Kung merong special treatment kay Mayor Alice Guo sa Bucor, sa Women's Correctional, ay alam ko inarbor na ito, ha? Kinuha na sa kwadra ni Mayora. Ayan, Mayora Janet Napoles. Ayan. Yan ang mayor-mayor ngayon sa Women's Correctional, ha? Mukhang ang busy mayor ay itong si Victoria Lopez, yung dating opisyal ng isang bangko, mga kaibigan. At medyo ano nga daw ayan, saka na yan Giselle, ha? Alam mo sino nga ba yung magaling magsinungaling, yung nakulong sa NBI, Director Lito Magno, ha? Deputy Director Jojo Yap. Sino nga ba yung si Maslog? Ayan. Alam po niyo mga bigan, inilipat na rin sa Women's Correction itong si Maslog. Yung bang kung magsalita di ba nung nag-testify sa Senate yan, abay parang kung magsalita, dami-daming alam. Ayan. Pati nung inaresto si Alice Guo dun sa abroad, sabi niya, meron daw tumawag sa kanya. Kaya sino ba yung nagtanong, sino ka ba? Ba't ka tatawagan? Kasi ang galing magsinungaling itong si Maslog. Ayan, sabi niya may connection daw siya sa CIA, FBI, mga ganun ba? Ang galing. Ayan. Di ba pinatay niya yung sarili niya tapos gumamit ng ibang identity, doktora. Ayan. Ngayon po mabigyan ni nandyan sa Bucor. Abay, sabi na ating bubit sa Women's Correctional, hindi tinanggap sa grupo ni na Madam Janet Napoles. Abay, nagulat sila. Ayan, abay, nasa ibang grupo, di ko alam kung Sige-Sige Sputnik sinamahan nito. Abay, nagulat sila. Abay, VIP treatment ang si Maslog, ha? Abay, alam niyo kung bakit? Ganyan pala style dyan mga kuyang mga ateng, ha? Ayan, siguro ganito ang ginawa ni Alice Guo. Abay, pagka nandiyan ka pala, abay, kailangan parati kang magpapakain sa mga opisyal. Ayan, at mga empleyado ng Women's Correctional, ha? Alam mo ba ito, Right Principal Ruel Rivera, sir, ha? Kailangan galante ka doon, ha? Abay, sabi ni Madam Napoles, teka muna, dapat pala kinuha natin dito. Marami pa palang pera yan. Daming bayan. Samantala, alamin natin report mula kay arrest number 15, Giselle Ricafort. Please come in, Giselle. Lakay na bulaanan ng Bureau of Correction sa mga report na nakatatanggap di umano ng special treatment si dating Bamban Mayor Alice Guo sa Correctional Institution for Women. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang, kasalukuyang nasa 5 araw na quarantine period si Guo ilipat ng BGMP noong December 6 lamang. Sabi pa ni Katapang, taliwas sa mga report, hindi daw pinapayagan si Guo na gumamit ng personal cellphone doon sa koreksyonal. Subjectaan niya yung dating mayora at iba pang mga inmate doon ng pare-parehong mga regulasyon at restriksyon, walang mga special privileges. Sa record ng PIW, tanging mga lawyer o legal counsel lamang yung pinapayagang bumisita kay Guo alinsunod daw sa health at security protocol. Ginawa ni Katapang yung pahayag matapos yung anya ay malisosyo at walang batayang mga report na ipinadala sa media ng walang malinaw na attribution kung nakasaad o kung saan nakasaad di umano na may special treatment kay Guo matapos bisitahin ng dalawang lalaking Chinese looking itong weekend ng 4 na pagkakataon. Ito si Giselle Ricafort sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Sino mga unang bisita ni Mayora Alice Guo sa Women's Correctional? Lakay, doon sa mga report na kinabulaanan lakay ng Bucor, over the weekend daw lakay, may dalawang lalaki na parang Chinese looking yung dumalaw kay Guo. Ngayon, ang sabi ng Bucor, hindi daw yan totoo at sa katunayan, yung bumisita lamang daw sa dating mayora ng Bamban ay yung kanyang
mga abogado lakay, kabilang si Nicole Jamila noong December 6 at 9, kasama si Attorney Romar Cambri noong December 8 naman, at yung isa pang dalawa pang abogado lakay na bubisita nitong December 10 kahapon. Si Mayor ng Pangasinan na dumalaw na ba? Wala. Chinese looking ba yun? Baka Chinese looking si Mayor. Ilocano yata si Mayor. Yan ba yung sa Senate hearing lakay na Ayan, ano? Ikaw bigla ka natawa, ha? Ayan, Lakay, wala pa po pwedeng dumalaw ngayon na nasa quarantine period si Alice Guo, mga lawyers lamang o mga legal counsel niya pa lang daw. Parang pumayat si Mayora, Ayan, doon sa picture niya, Miss Giselle. Ayan, nangayayat. Oo, lakay. Nangayayat sa stress. Ang ano pala diyan, Miss Giselle, ang ginagawa pala diyan pagkabagong pasok sa from Pasig City Jail na sa Women's Correctional. 1 week o 2 weeks yata naka-solitary confinement yan. Mag-isa lang sa isang selda kasi inoobserban daw yung health, baka may sakit, may makahawa, ganon. Yan pala ang SOP diyan sa mga kulungan. Tama lakay, tapos bukod doon lakay sa yung quarantine lakay, kabilang yung medical examination, for 5 days daw yan lakay. After pa niyan, ang sabi ng Bucor lakay, at saka lang siya doon ililipat sa regular na dormitory after 60 days lakay na proseso doon sa reception and diagnostic center lakay ng Bucor. Ayan. Lakay bukod dito kay Alice Guo na nasa CIW ngayon, yung nasa detention facility lakay ng NBI doon sa Bureau of Corrections, yung kanyang kapatid lakay na si Sheila Guo, yung binisita ni kung saan nakakulong din ba yon? Yung Sheila Guo, nasaan siya? Nasa detention facility lakay ng NBI doon sa loob ng Bucor. Minsan natin pinuntahan to lakay kasi nung nag-inspect si dating NBI Director Jaime Santiago, nakita namin siya doon lakay na may kasama din na mga iba pang mga PDL lakay. May tatak na ba siya? Okso, bahala na gang, BCJ? Mga ganon. Ayan, pero itong isang kasama pa nila, si Cassandra Leong, ayan, yung wanted ngayon, nawawala. Abay talagang pinahirapan pala ito. Parang ewan ko lang kung ganyan pa rin yata sa kulungan na Miss Giselle. Pagkabagong pasok ka sa oblo, may pasalubong ka dyan. Ayan, either na ginugulpi ka dyan, ayan, o pinapahirapan. Ang ginawa naman kay Cassandra Leong, sabi na aking bubit sa Women's Correctional, talagang pinahirapan, pinaglinis ng kubeta, pinahiga dun sa malamig na semento. Ayan, ganyan ang ginawa kay Cassandra Leong. Kaya lang kayo nagtatago. Kaya ba nagtatago ngayon? Siguro nakawala na, ayaw nang bumalik. Kaya na sa bagay, kung ibabalik sa Women's Correctional, safe ka. Ayan. Safe siya. Ayan. Dahil andyan na si Mayor Alice Guo. Alam mo, nung pagkamayaman ka, si Miss Giselle, napasok ka sa kulungan. Inaarbol ka ng mga mayor-mayor dyan. Ayan, dahil papakinabangan ka Ayan, nasagot nila ang pakain, mga ganyan. Basta, pagkamayaman ka nakulong ka may mga umaarbor. May bidding pa nga dyan Ayan, saka natin ibalita yung mga ganyan. Ayan, mga bidding pa dyan Sister L. Miss Giselle. Parang subasta lang na yan, parang bidding lang ng Rolls Royce yan. Pati yung kanyang may hanggang sa looban ng kulungan lakay ay may mga koneksyon at napapatakbo na ng pera kahit na siyempre iyan ay naman. Lalo na yung si Yuklay lang, yung dating drug queen na kulong sa Women's Correctional. Di ba may sariling kubul yan?
Kasi buwan-buwan may bigas yung mga empleyado. Oo. pero yung sako ng bigas, may palaman sa loob. Drug lord eh. Ayan. Anyway, sige na nga. Ano pa na pag-uusapan natin? Well, Lakay, sa hanay naman ng Bureau of Corrections, Lakay, yung anumang mga di umano na mga special treatment, yan yung pinapabulaanan nila. At lahat daw ng PDLO inmate na kinukomit doon sa mga pasilidad ng Bureau of Corrections ay pantay-pantay na sumasalang sa pare-parehas ng mga regulasyon at mga restriksyon. Ito si Giselle Rico Ford para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Giselle. Marami pa tayong istorya dyan, kwento dyan ng ating bubit Miss Giselle, ha? Abay, di ba meron isang VIP din dyan sa Women's Correctional, ha? Very important prisoner. Ayan, dahil ito ay nung nasa labas may business ito na mamahaling beauty parlor, ha? Ayan. Ngayon yung mga empleyado na sa parlor, abay, nagpupunta sa Women's Correctional. Damdamin Bayan. May kala nyo, hindi sila pwedeng magpa-manicure dyan, magpa-pedicure, magpamasahe? Pwede. Damdamin Bayan. Pero ingat po mga kuyang mga ateng dahil ngayon kailangan ni maraming mapagsamantala talaga ha? Maraming walang konsensya. Kaya ngayon, doble kayod ang mga scammers ngayong Pasko, lalo na panahon ng Christmas bonus. Mas nagiging creative sila sa panluloko mga kuyang mga ateng, mga misis, mga lola ha? Usong-uso po ang tinatawag na text hijacking modus, kung saan nagsisingit sila ng scam text na may link na parang galing sa official SMS threads ng kumpanya, maging bangko at gobyerno. Sa simula, nakalito at mukhang lehitimo. Pero huwag agad maniniwala kung meron kang unrecognized transaction o points na kailangang i-redeem daw. Ganyan po ang mga linya nila para ikaw ay mag-click. Pero tatandaan, basta may link mga kuyang mga ateng, hindi po yan totoo. Scam po yan. Kaya don't click links. Delikado po at mahirap magkamali. Dahil sa mga may link na yan, ayan, abay ngayon, isang pindot lang, pwede na malagyan niya ng spyware o virus ang cellphone po ninyo. Pag napasok na ng spyware o virus ang device po ninyo, nako, kayang-kaya na ng mga scammers na makita ang screen mo. Pati mga password at OTP na ipinapadala sa iyo. Kaya kahit wala kang na-share na password or OTP, nako, pwede ka nang ma-scam, pwede nang simutin ang pera po ninyo, ha? Kaya doble ingat kayong Pasko. At bonus, ito po ay isang napakaalagang paalala mula sa BDO Unibank. Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo, ay Justice Ricky Boy, Justice Ricky Rosario, ayan, at Presiding Justice ay Madam Justice Audrey Peralta. Ayan, kumusta po si Apodado, ha? At naku, nagtatampo yung mga taga Sandigan ba? Hindi daw natin binabati. Ay, dibatiin din natin si Sandigan Associate Justice Hener Cairo, Ehipto. Damdamin Bayan. Ehipto lang. Oras ganap na 8:44. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Christmas and a Happy New Year from DZRH.
Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin araw-araw. 14 days na lang, Lakay, ha? Bilis ng panahon. Nagkakumusta na ng pera sa ATM. At yung mga nagko-compute po dyan, nagbabudget, may relate ba dyan sa akin? Yung naglilista ng pangalan at magkano ang ibibigay? Ang hirap, Lakay. Alam mo kung bakit? Bakit? Ang hirap na hindi ka na pwedeng magbigay sa panahon ngayon ng 250. Ay, oo. Baka ibalik sa'yo ng inaanak mo. Buti sana kung ang ninong mo ay lolo mo ay parang si Kuyang Wilfred Yu. Ayan. Abay, tuwan-tuwa ang kanyang apo na si Levi Amoriso, ha? Bakit? Ng Chuchi Great Love Preschool Philippines. Aba, ayan. Ayan ba yung winner. sinare mo sa akin? Yung nag-post siya ng with nutcracker. Yes. Itong dito, katulad na sa likod natin dito. Ayan. Hi, Levi. Ayan. Congrats, galing-galing na bata ito, ha? Manang-mana sa lola. Oy, teka muna, sabi ni Dr. Ferdinand Pagdilaw, abay, Lakay, kung nagkakabusan ng pera sa ATM machines, pumunta sa Forbes Park. Ayan. Bakit? Marami doon? Baka daw nandun pa? Marami doon sa doon sa Vault. Ayan. Akala ko sa Rimowa. Ayan, Rimowa. Siyempre, nasa Rimowa na nasa Vault. Nasa Vault. Sa bagay, for safety. Safekeeping. Safekeeping. Nasa Rimowa na, nasa Vault pa. Kaya Governor Eli Remolona, ha? Abay, para naman hindi mawindang ang araw ng mga misis, ha? Mga magsasabing kasama pagdating sa mall, walang mai-withdraw sa ATM. Walang laman. Offline. Offline, no. Pero sana, Lakay, dapat siguro i-make sure din na lahat po ng mga ATM machine ay lagi pong online. Ayan, sabi ko kung regular one day lang sila naglalagay ng laman ng ATM, siguro yung Christmas season dami nagsashopping 3 times, 4 times a day. Mga thrice, Lakay, kasi pag twice a day tingin ko mauubos din yan. Ay, sigurado yan. Lalo pati malulutong ang pera ngayon bago imprenta ng Bangko Sentral. Tsaka yung iba, ang withdraw niyan hindi lang 5,000, Lakay, kasi ang budget, lalo na pag malaki-laki ang pamilyang bibigyan. Ay, sinabi mo, ha? Pero yung iba credit card. Ayan. Pag-usapan natin ng Christmas card kahapon. Oo, Lakay. Sabi mo magbibigay ka ng Hallmark. Hallmark kanino ba yun? cards. Yung sino bibigyan mo kahapon ng interview natin? Sinabibigyan ng Christmas card. Ayan, si Rico J. Puno. Ang cute naman yan, Lakay. Alam mo, nakakatuwa. Alam mo, maganda ito. Parang paalala sa mga tradisyon natin, Sister Yes, El. Lakay, noon. Alam mo kaya ko dinala ito? Ayan, may nagpadala sa akin dito. Babasahin ko yung message sa Sister Ella. Nakatouch. Alam mo kung bakit? Anong laman, Lakay? Sabing gano'n dito, Sister Ella. Ayan, sabi sa Hallmark Christmas card, Ma'am Ramos, sino nga ba may-ari ng Ramos, yung may-ari ng National Bookstore, ha? Ayan, sabi rito, Dear Lakay Deo, naway magsilbing paalala ang sigla ng kabataan sa tunay na diwa ng Pasko. Masabi ko, alam niyo, bata pa ako, kabataan. Higit sa mga regalo at handaan. Ayan, kaya ba? Ito, napahinggan mo, Sister L, ha, mga misis. Higit sa mga regalo at handaan. Pahinggan mo ito, Justice Bonifacio Bong Pascua. Ayan, di ka nagpaparamdam daw. Ayan. Nanitaw. Sabi ni Kuya nga, Justice De Quiros, ayan, higit sa mga regalo at handaan, ang pinakamahalagang biyaya ay ang pagmamahalan at pagkakaisa ng pamilya. O di ba, ang ganda ng message? Yes. Ayan. Kasama ang ating mamahal sa buhay, sama-sama nating damhin ang saya ng Kapaskuhan. Maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon. Di ba, ang ganda ng message, ha? Alam mo, Lakay, nakakamiss lalo na ngayong dami nag-aaway na pamilya, di ba? Oo, ang dami-dami. Magkapatid. Yes, ayan, tama. Ading tsaka manang.
Special report ko yan, Lakay. Ganun ba? Abangan nyo yung year-end report natin dito. Ayan. The sibling rivalry. Yes. Alam mo nga nagpadala nito, Sister L. Sino, Lakay? Ayan. Signed, Senator Win Gatchalian. Napaka-sweet naman ni Senator Win. Tapos sabi niya, PS, pasensya ka na, Lakay. Ayan. Wala nakalagay dyan, pabasa ko. Meron. Ayan. PS. Ayan. Pasensya ka na, Lakay. Hindi kita mapapadalhan ng cholesterol-free na Gatchalian lechon. Ayan. Hindi ko pa nagagaya yung cholesterol-free ng Aling Lydia's lechon. Senator Win, ang masasabi ko lang po, ang sikreto, kailangan pong mag-jogging, mag-walking ng mga lechon nyo. Isama si Daddy, Boss William. Nag-walking sa EDS. Sa golf course. Oy, anong word of the day? Jobless. Marami ba jobless kasi Lakay, di ba, dun sa kahapon, breaking news natin kahapon, ay medyo tumaas ang bilang ng mga tambay. Walang trabaho. Unemployed. Lakay, huwag daw natin sabihin tambay. Ganun ba? Kasi alam mo, yung iba daw tambay ay naghahanap naman sila ng work. At yung iba Lakay ay mayroon silang mga extra racket. Ganun ba? Kaya lang ibang tambay kasi naghahanap ng trabaho 10 taon na di pa makahanap ng trabaho. Sakit naman nun, Lakay. may mga anak na wala pa rin trabaho. Umaasa pa rin sa magulang. Yun ang Lakay ang sasabihin talaga natin. Sila yung jobless kasi umaasa sila sa magulang. Hindi jobless yun. Tamad. Ayun. 2.54 million Filipinos ang jobless as of now. O baka dahil may mga graduate din recently. Kayo mga tambay. Nanermon. Ay, sorry po. More hurt lang kayong iba. Sorry. Ayan, ang advice po namin sa mga walang hanap buhay, gayahin si Charis Galingan. Yes. Diba? Hindi ako nakapagsuot pala ng ribbon niya today. Pero ang galing niya, Lakay. Grade 6 lang, marunong na maghanap buhay. Ayan. At saka minsan hindi ko na nakita. Meron dito na nagbebenta ng may kapansanan sa paa, nakasaklay, Sister L. Pero nagbebenta ng yung basahan sa mga jeepney drivers. Yung bilog, Lakay, yung bilog. Ganun po. Dapat ganun. Diskarte lang. Kaya nga ako, Lakay, pag may nakita sa kalsada na namamalimos, hindi ko binibigyan. Pero pag may nagtitinda, binibigyan ko na lang. Sinabi mo. Kung nalilitan ka sa kita ng ganyan, kumuha kayo ng flood control project. Tama na nga yan, Lakay. Ito na, jobless. Dahil nabanggit mo na ang ating pong word of the day ay jobless, at alamin natin kung sino ang nanalo sa ating Pasko Panalo promo dyan sa Barangay 54 Zone 4 Dagupan sa Tondo, Maynila. Ninong Sherwin. Sa ating Pasko Panalo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Nandyan na siya. Ito na ang Santa Claus ng bayan, ang dami-daming dalang pangregalo. Ayan. Punong-puno ang kanyang mobile unit. Tingin ko, Lakay, punong-puno dahil ang dami natin pinapamigay, Oo nga Ayan, tama lang yan gayahin niyo pa kami. Ginaya na. Ginaya na. Oo nga, dami nang gumagaya. Isip naman kayo na iba. Okay lang yun. At least, hindi, Lakay. Alam mo kung bakit? At least, yung blessing na i-share din nila. Sa bagay, gayahin yung mga maganda. Ayan. Sa bagay, pwede rin naman mangopya. Sa mabuting paraan. Okay lang, nagayahin tayo. Naman tayo, trendsetter. Ang nga pakayabang naman natin sa part na yan. Ito na nga, sininong baka ng bayan. mabash tayo, Lakay. Ninong Sherwin, Ninong! Yes, Sister Ella, Lakay Deo. Dito dahil maraming jobless, eto
Nagpapatrip to Jerusalem tayo. Kaya may patrip to Jerusalem tayo. Ano ba yan, mga kabayan? Pag sinabi kong hinto, upo, hinto! Adi, ang aga naman Christmas party. Ang taray naman ni Ninong Sherwin, nagbigay talaga ng 500. Ang dami walang trabaho. Dibigyan natin ng trabaho, magpatrip to Jerusalem tayo sa kalsada. Sa Isabela na alam sa trip to Jerusalem, at tanggalin na yung silya. Kawawa naman yung silya, bubibigay na. Sa DZRH, pangalan mo kuya? Ricky Manuel. Si Kuya Ricky Manuel. Kalmado. Ang hype na hype yung energy ko. Cool na cool, ha? Ayan, Ricky Manuel, ano trabaho mo? Street sweeper po sa barangay. Sa barangay 54, Zone 4. Ayan. Dito yan sa Dagupan, Lakay, Dagupan sa Tondo, Maynila. Ano pangalan ni Kuya Ricky? Si Kuya Ricky Manuel. Yes. Strip sweeper ka, Kuya? Opo. Ilang kalsada abot ba? Edsa mo winawalis mo? Dalawa lang po. Dalawang kalsada po. Dalawang kalsada lang? Ba't dalawa? Sana isa mo EDSA. Masyado po marami. Marami na po. Dalawa lang po. Dalawa lang. Ayan. Magkano ang sweldo mo, Kuya? Mura lang po. 3.25. Mura lang daw, Lakay, sa mga 50 isang araw. Sa servisyo po. Ayan. Pero diyan kami. Pero bilib kami sa Kuya Ricky, ha? At least ikaw nagtatamad, di katulad ng iba dyan, ha? Ayan. At least ikaw, sa laki ng katawan mong yan, marunong kang magbanat ng buto. Yes. Bigyan ng 1,000 si Kuya Ricky. Buti na lang, Lakay, hindi siya nakitrip to Jerusalem, kundi wasak yung bangko. Kailangan po yun. Ay, kailangan. Dahil dyan, Ninong Sherwin, bigyan mo na ng 1,000 si Kuya Ricky. Dahil Kuya Ricky, sino pa ba ito makanaw sa umaga? Deo Macalbo po. Meron kang 1,000 pesos. Yay! Salamat po. Wala Merry pong Christmas anuman na po. Kuya. Ayan, pwede ka hindi magwalis ngayon maghapon. Oo nga. Okay. At Lakay, pag nakuha nyo pa yung ating word of the day, makukuha nyo ang ating mini component. Ano ang word of the day, Kuya Ricky? God bless po. Galing-galing talaga. Jobless! Dahil jobless, eto meron kang DZRH mini component kasama ang DZRH t-shirt at ang siksik-liglig umaapaw na Noche Buena at Medyo Noche basket ng DZRH. Kasama rin ang pinakamalaki, pinakamapula, pinakamabango Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with stain away formula. 2 kilo yan, magiging Koreano ka na! Yay! Salamat po. Ayan, at syempre, bigyan mo ang chichirya. Kasamang ulam na pritong manok. Yan, na pritong manok. Iuulam mo lang sa mainit na kanin. Pati sa atin ng Regal Foods International Incorporated. Galing kay Ninong Richards yan. At saka yung ribbon nga pala, Kuya, ano yung ribbon ng gift items natin sa kanya, Sherwin? Kunin mo yung ribbon, Kuya, itali mo dun sa mini component, ha? Ayan. Tapos, ikwintas mo sa... Habang nagwawalis. Nagwawalis. Para hindi ka mainip sa pagwawalis, Kuya, ha? Ayan, Itali-tali. Konti ganyan. Gayahin mo yung isang addict din sa DZRH. Michael Guy is the name, ha? Habang nag-go-golf, may dalang radyo. May dalang transistor radio. Tisoy, ha? Nasa bulsa. Nakasukbet, ayan. Mananalo ka ulit niyan, Kuya, pagka yan ang gawin mo. Merry Christmas, Kuya Ricky. Opo, Merry Christmas po. Okay. Ako, maraming salamat sa lahat ng patuloy na tune in sa DZRH at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Baka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Maraming salamat, Kuya Ricky. Ayan, street sweeper. Ayan. At Ninong Sherwin mula sa Tondo, Manila, Dagupan, Pangasinan, Tondo, Manila. Layo, napunta na tayo ng Pangasinan, ha? Naalala ko si Mayora Belen Fernandez, naimbag nga bigat. Apo Mayora, kumusta kayo dito? Kumusta kayo mga bangus niya, Lakay? Ayan, kumusta yung mga bangus natin, lumalangay pa ba? Oy, nagre-reclime mga taga-Justisya Masonic Lads, ha? Si Worshipful Master Max De Leon, ayan. Lakay, hindi Cairo, Ehipto ang apelyado ni Justice Hener ng Sandigan Bayan.
Justice Hener Gito. Ayan, Gito pala, ha? Akala ko Cairo, Egypto, Israel, eh. Good morning, Justice Hener Gito, sir. Ayan, kumusta mga taga-Sandigan Bayan? Naku, sila nga pala ang maglalabas ng mga arrest warrant sa mga ikukulong, ano, ha? Tsaka, yung mga ipa-file na ombudsman. Lakay, ang dami-dami ng napafile ng kaso. Ay, at alam mo, Lakay, nakita ko yung video ni Sara Diskaya. Parang video? Haggard siya. Oo. Haggard na yung kanyang mukha. May anak pa silang may ADHD. Parang may hindi ko lang sure alam, Lakay, kung mild autism or ano, pero mayroon palang health condition yung kanyang mga anak. Sabi niya, paano na ang mga anak ko? Niya. Wala ba siyang kapatid o kaya nanay o kaya mga ano? Ayan, siguro sila muna mag-aalaga. Kawawa din yung mga bata. Kung wala si Attorney Samaniego. Ayan yun, nandali mo. Diba? Attorney June. Sabi niya, bakit naman ako dinamay ninyo? Attorney Cornelio, ayan, alagaan muna sila sa Pacos. Ayan. Alam mo lang, may kwentong nakakatawa dyan. Bakit? Sa Pacos? Hindi, kay Attorney June Samaniego. Bakit? Ano nangyari? Kasi napagkamalan si Art Samaniego. Kilala mo si Art Samaniego, di ba? IT, yung taga Manila Bulletin. Tama. Bakit? Napagkamalan siya. Kinukulit siya ng reporter. Nung sumuko si Sara Diskaya sa NBI. Nangihingi sa kanya ng kahit picture lang naman daw. Ganyan. Sabi niya, huy, si Art Samaniego to. Dapat kay Manong Sadi Coloma, kay mga taga-Bulletin, Rocky Nazareno, ha? Ayan, bigyan ng ID si Art Samaniego. Napagkakamalang Jun Samaniego. Attorney Jun Samaniego, Si Art Samaniego po ay nakasalamin yun. Ayan, pogi yun. Ayan. Para may sinasabi ko kay Attorney Jun. Bakit? Mas pogi ba siya? Oo, mas pogi. Lamang si Attorney Cornelio Samaniego ng 5 paligo kay Art Samaniego. Ayan. Rolls-Royce pa lang, lamang na lamang. Yung pagbaba mong pogi mo. Abay, siyempre sabi nga noon, sabi nga, makasakay ako doon sa sports car niya. Saya ka na. Rolls-Royce pa. Ayan. Pero masalimot lang yung mga nangyayari sa ating bansa. Sinabi mo, ha? Sandali lamang, Raymond at Paas. Ano ang latest na Senado, ha? Standby. Naku talaga, ha? Maraming kinakabahan mga senador ngayon, ha? Oo nga, Lakay. At sa Congress, tahimik yung speaker diyan, ha? Si Manong Boji D. Ayan. Abay, nakita na aking bubit nung Sabado sa Southwoods Golf and Country Club. Tahimik lang. Ayan, simple lang. Walang kilala. Pero nilalapitan, siyempre, speaker. Ayan. Speaker. Ayan, pero ganun lang. Ayan, kaya lang ewan masyado ko lang. Ba siyang mabait, Lakay? Palagay ko. Para yung correspondent natin sa Malacanang. Masyadong mabait. Na kung may ipapatanggal, kailangan pang call a friend. Uy, Lakay, trending ka, tsaka si Sino ba? Asik ba si... secretary? Secretary ba? Hindi. Si Lacanilaw. Si Asik Lacanilaw. Asik Lacanilaw. Sa LTO. Yung best friend mo. Bakit? Nagngangawa na naman. Ganun ba? Alam mo nga, pareho kami ni Asik, Asik... Marcos pa rin Lacanilaw. Marcos pa rin Lacanilaw. Pareho lang kami, ayun namin pumatol sa sa mga pet lover kayo. Siyempre naman. Pero siya ay animal advocate. Pero wish ko lang sana'y mapaamo ko rin to para yung aso kong ha. Mag-best friend nga, di ba? Sabi nila, yung dog is a man's best friend. Yes. Oh my God, Lakay. Kaya lang kung pangkarera naman. Hindi yata dog yun. Horse yun. Bad yan, bad. Wala Christmas po, give love on Christmas. Yes. So, tsaka yung best friend mo. BFF ko yun. Oo, best friend ka. Ikaw, pero ang tawag niya sa'yo iba. Ano? Ikaw si Deo. Makarma.
Ayan, BFF ko yan. At ang tawag niya kay Asek Lakanilaw, alam mo kung ano? Ano? O-Club. Salita. Coming from you, ha? Di ba? Regalo natin na salamin yan. Ay, nako. Kaya gustong pumasok sa mason yan. Kasi hindi siya qualified, Lakay. Kulong na Mayroong mahigpit sa inyo, Lakay, di ba? Ayan, hindi, tsaka may nakapending pa yata ang arrest warrant. Magalit na naman sa'yo yun, tingnan mo. Gustong bumalik, iyak na naman. Ba't ba napunta tayo dyan? Wala lang, na-share ko lang kasi trending kasi Lakay. Ganun ba? Hindi, ganun yan talaga para siyempre gustong kumita. Ayan. Sa bagay, for the views. Laman ng ano yun Anong tawag doon? Content? Yes, content. Kasi vlogger siya, Lakay. Siyempre, ang babanatan niya, yung sikat na Marcos pa rin na Lakanilaw. Abay, pagka doon, di maraming views. O di kikita siya, ayan, lalo't wala siyang hanap buhay, di ba? Nakakatawa doon, Lakay. Bakit? Dahil pag pinagtabi daw sila ni Asek, mas mukha yata daw pet si Asek. Ganon? Nandun sa video sinend ko sa'yo. Hindi ko nakita. Hindi mo pinanood ng buo sa pinakadulo. Ganun ba yan? Sa pinakadulo yun. Baka sakyan siya ni Asek. Tama na nga yan, Lakay. Ikaw kasi Hindi, sinishare ko lang sa mga listeners at viewers natin. Baka hindi nyo pa nakita yung video. I-search nyo, mahahanap nyo yun. Hindi ko na nga binabanggit yun kasi Lakay, ang dami na nangyayari sa Pilipinas. Ganun ba? Kung gusto nyo ng entertainment, pwede naman kayo ma-entertain doon. Kasi ako na-entertain, tawa ko ng tawa kahapon. Kaya shinare ko sa'yo. Sabi ni Asek Lakanilaw, kung pet dog lang yan sabi ko na, sit! Jump! Ayan. Roll! Sabi niya, sa Batangas, ang nababang-aw na aso ginagamot. Sabi Ito na, report na nga tayo. Ito na nga, si Boy G Lakay. Nandiyan na yata. Pero sandali lamang ha. Ayan, abay samantalahin po ngayong ilang days na lamang at pipilasin na naman na isang pahina ng kalendaryo sa aming booth. Abay ngayong golden anniversary ng Mega Makuyang mga ating mga misis. May Mega Millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o 1 milyong piso. Simple lang sumali. Bumili na especially marka Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend dyan sa Facebook page ng Mega Sardines. At paalala, itago lamang misis, mga lola yung sachet o takip ng lata na may promo code dahil kanito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. At kung kayo ay manalo, ibibigay ni Ninong Marvin Chulim. Kaya sali na mga misis, mga kuyang, sa Mega Millionaire promo. Malay nyo, kaya na manalo ng 1 milyon o kaya ay brand new car from Toyota Alabang na Toyota Race. Bilis, hanggang December 31, 2025 lamang ang promong ito. Daming Bayan. Anong report ni Boy G? Magkanong bonus ni Yorme sa mga empleyado ng City Hall? Galante ba si Yorme? Alamin natin, Lakay. Hindi ba GI ito, Boy? Si Yorme? Yung Little Mayor, galante. Oo. Yan ang Bilocanong Bicolanong galante. Ayan. Sabay ang pinakuripot daw yung yung pinagsamang Ilocano at saka Batanggenyo. Ayan. Talaga ba? Talo daw ang mga Buholano. Eto na nga, ang Philippine Coast Guard naghahanda na para sa pagpapatupad ng Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2025 kasi inaasahan natin nga, Lakay, ang dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. RH29, Boy Gonzales, Boy. Sister Ella, Lakay Dayo, para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero sa mga pantalan, naghahanda ng Philippine Coast Guard. Yes, Lakay. Hindi rin tanong ko Ayan, nabigay na ba ni Yorme yung bonus 13-month pa ng empleyado sa Manila City Hall? Baka sabihin ni Yorme inubos ni Mayor Lacuna ang pera diyan. Matagal na, ha? Yung Lakay naka-recover na.
nakaka-recover na ang LGU. Sabi, marami pa rin bayarin eh. Sabi ni Mayor Risto Moreno Dumagoso, marami na pati yung mga, alimbawa, yung utang sa kuryente, sa tubig, yung utang sa mga hindi nabayaran, pati yung mga pondo sa mga barangay na ibigay na ng nakaraan. Tapos ngayon, yung PWD naman lakay. At saka yung mga senior citizens at mga solo parents, naglaan ang Luzon ng Maynila ng 243.4 million. Boy, ngayong araw yung mga senior citizens, magkano tinanggap mo? Hindi pa ako senior lakay eh. Wow! Wow! Sabunutan ka ni Asek Marcos Lacanilaw niyan. Para nung nakaraan nakita ko, nag-picture ka, may hawak ka 3,000. Ganun ba? Sabi, ganun si Yorme, ha? 3,000, ha? Yung senior kasi, yung binibigyan mo siya 3 buwan, sabay-sabay. Ngayon kasi, mayroong yung para sa senior, yung social pension list nila sa DSWD, ang halaga lakay eh, 171 million na higit. Tapos sa solo parent, 15.5 million. 15.5 million sa solo parent. Ito yung iniintay ng mga kababayan natin, yung mga person with disabilities, 55.9 million. Ngayong araw, ibibigay ang lakay, ipapadala yan sa mga kinatawa ng barangay. Mula ngayon hanggang December 13, ipapamahagi na yung mga... Special delivery boy, ha? Ayan, hindi kailangan pumila sa City Hall. Nilalakay, dadali sa sa mga barangay para yung sa barangay, doon na pinagat sa amin. Tapos pumupunta yung mga barangay official eh. Ito na yung isang doon ko na pinapipirma, picture, lahat. Binibigay ng mga barangay official yan. Pag masipag yung barangay official nyo, ibibigay na yung allowance ng mga senior. At kayo naman, yung solo parents, ito yung matagal-tagal na rin hinintay. Ngayon, boy, ito araw, ipapamahagi na. Nag-text yung Little Mayor ng Manila, yung daw na panalo ng mga TV tsaka refrigerator, i-donate mo raw sa Christmas party natin, iparapol natin yan. Malas na ako sa lakay. Anong malas? Saan mo din na panalo ng TV tsaka refrigerator? Wala na. Ito lagi sa lakay. Lakay, 3 taon na ako malas sa bunutan. Ganon? Nagtatampo na. Sana itong sa atin ay sana kahit na kapiraso lang makabunot na ako. Ayan. Di ba, malaki daw kita mo sa vlog eh. Kunin, mangingi ka ng swerte kay Manang Milky. Mababahan dikat yan sa raffle. Very swerte. Di ba, Milky? Pagka sa raffle talaga, napakaswerte. Kaya nga si Don Pobre inilabas yung panyo, bakit si Manang Milky pinupunasan pati paa. Ginawang po. Ayan, mahawaan man lang ng swerte sa raffle. Sige, maraming salamat. Tapos ka na mag-report? Hindi pa. Sige, tapusin mo na. Dami tayo pang commercial. Nakipagkwentuhan daw kasi tayo sige na, boy. Sige. Ito, umpisa ka na lakay sa Coast Guard to para nga matiyak na kaligtasan na seguridad ng mga pasero sa paglalaganda ng Philippine Coast Guard sa nationwide implementation ng programa mula December 20 hanggang January 4, 2026. Ipinagutos ka ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban na ilagay sa heightened alert ang lahat ng Coast Guard District Station at Substation sa buong bansa dahil sa inasang pagdagsa ng milyon-milyon pasero na uuwi sa kanilang mga lalawigan para ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon. Anong sunod dito sa naging ayon kay Gaban na ayon dito kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Magtatalaga sila ng mga Coast Guard personnel sa DOTR Malasakit Service upang gabayan ng mga pasahero, lalo na mga nangangailangan ng agarang tulong at assistance. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas.
Maraming salamat, Boy Gonzales. Oy, nakinig sa atin, ha? Si Attorney General Edgar Arevalo. Ayan, magandang umaga, Attorney General, sir. At binabati natin si Justice Japardi Maampaw ng Supreme Court. At binabati natin si Justice Jomar Canlas. At siyempre, samantalagan, batiin ko na rin si birthday boy, Sister L. Sinong birthday boy yan? Lakay. Abay, si Dr. Ayong Lorenzo. Ayan, si Governor Orlando din ng Marinduque. Ayan, pero governor siya ng IBP o Rotary. Parang may kapangalan. Oo nga, ha? Happy birthday din kay Brad Bukal Rene Collado ng Zambales. Brad, binabati ni Governor Worshipful Master Junip Dani. At mga Kapans TLK, namimiss ka raw doon nila. At si Sis Kapan Akiko. Ayan. At siyempre, huwag natin kakalimutan ito, Sister L. Ha? Ang aking ninang. Ayan. Sino yan? Ninang Yoli Crisanto Sobel de Ayala. Ayan. Ng Globe. Ng Globe. Merry Christmas, ninang. At siyempre, mga misis, mga kuyang. At siyempre, ito pa, ha? Si birthday boy, Cesar Toyota Lee. Ayan, ay, Boss CTL. Uy, salamat. Alam mo, nagpa-gift na ang Toyota Alabang. Ganun ba? Maraming salamat po. Aba, hindi lang yan. Ibang magpa-Christmas at mag-birthday itong si Cesar Toyota Alabang, Sister L. Ayan. CTL. Kaya naging CTL siya, so Toyota na pala yung T. Yes, Cesar Toyota Alabang. Ha? Dahil ngayong tanggap nyo na ang mga bonus, 30-month pa mga misis, abay, kahit hindi mabawasan yan, pwede kayong magkakotse. Ayan. Dahil may promo ang Toyota Alabang, ang birthday boy, abay, pwede kang mag-uwi ng kotse misis, mga kuyang. Dahil mga OFWs, mga negosyante, maski mga driver, pang negosyo ito, ha? Pwede kayong yung mga nangarap na magkaroon ng sariling kotse, pwede po ngayong Pasko. Ayan. Dahil zero down payment po ngayon sa Toyota Alabang. Yes, Mrs. Hindi po kayo nabibingi. Tama po ito. Ayan. Zero down payment, mga kuyang, walang ilalabas na down payment. At pwede kayong mag-uwi ng eto, pampogi ito, Toyota Corolla Cross, ha? Yaris Cross RAV4. Ayan. At Toyota Active at Toyota Zenix. At siyempre ang dream car ni Malacanang reporter natin, Miss Let Narciso. Ayan, Toyota Tamaraw na may sungay. Ayan. Mga hybrid, matipid sa gasolina, pogi sa kalsada. At swak makuyang sa pamilya, perfect panghatid ng bata sa school. Ayan, at pang long drive o pang negosyo. Ayan. Kuyang pangalan ito. Kuyang Fiscal Jesse Bautista. Ayan. Abay, pwedeng pang negosyo ito at pwede ito kay Kuyang Edison Chua. Ayan. Pwedeng ibiya ito ng Leyte, Kuyang. Pwede mo idaan to sa San Juanico Bridge. Dahil pwedeng pang long drive po ito, ha? At hindi lang yan, mga misis, abay, bukod sa kotseng iuwi mo nang wala man lang inilalabas, walang down payment, abay, mantakin mo yan, saan ka man nakita niyan? Para kang pumunta ka ng Toyota Alabang, para kang nanalo sa Christmas party, ayan, ng raffle. Dahil pwede ako mag-uwi ng refrigerator, flat screen TV, ayan, aircon, vacuum, microwave, saan ka pa, soundbar. Kaya mga misis, punta na kaagad sa Toyota Alabang. Mga kuyang, bilisan ninyo, ha? Isama ang buong pamilya, baka magkaubusan, ha? Dahil wala pong down payment. At hindi lang yan, sa Toyota Alabang, mga kuyang, mga ateng, abay, mabilis ang proseso, ha? Pupunta ka ngayong umaga, mamayang hapon pwede mo na iuwi ang Toyota, ha? Kasi madali silang kausap, walang paligoy-ligoy. Transparent ang presyo, ha? Dahil pagkasabihin nyo, kamag-anak nyo ako, kuyang nyo ako, ang bilis ng proseso, ha? At transparent ang presyo, mga misis, at may gabay ka simula hanggang sa makomo ang susi ng Toyota mo pauwi sa bahay. Dahil sa Toyota Alabang, mas madaling magkakotse, mas magaan pa ang bayaran.
Toyota Alabang, lagi maasahan ng pamilyang Pilipino. Babalikan natin ang mga reports. Standby man ang Milky Rigunan. Nasa na si Congressman Saldico. At kumusta na ang mga congressman na idinawit ng Carly Diskaya? O nga nagkakalimutan ha? Di ba ang daming idinawit ni Carly Diskaya ng mga congressmen? Marami siyang mga personalidad na binanggit. Ba't di nababanggit? Pati yung valedictorian doon sa zona ng presidente. Yun ang una sa listahan. Alam ko, paborito mo yung contractor na yun Si Alex Abilido. Ayan. Ganda pa naman ng pangalan, no? Legacy. Ayan. Yan legacy niya. Ayan. Anong legacy niya, Sister L? Legacy Construction Corporation. Legacy niya, may maganda siyang misis. Ayan. Yun, siya naman nagsabi nun pero ang tanong sino ang padrino nito? Ano? Lakas-lakas. Hindi na actually lakay. Isang contractor lang talaga ang nadiin yung mga Diskaya. The rest, wala. Hanggang ngayon, wala tayong naririnig. At saka itong batinan na rin itong si EGB Construction, Apo Presidente, Ernest Robert Blanco. Ayan. Yung top notch sa Catalyst Builder, ba't din na rin ito? Si Yumir Villanueva. Ayan. Binanggit nyo ito sa zona. Ayan itong Centerways. Lawrence Lubiano. Ketchis daw narinig yan. Saan yung lakay? Sa Bicol yan. Bicol yan. Iba na, ikaw nang may magaling na abogado na nasa nasa Comelec. Ay, Chairman George Garcia, good morning. Kumusta po kayo? At yung Hightone, ayan, Hightone Construction, nasaan itong si Kito? Ayan, si Boy Kito ko. Ayan, kapatid ni Congressman Saldico. Yung Triple N 888 Construction, nasaan itong si Wilfredo Natividad? Yung Royal Crown Monarchs, nasaan itong si Romeo Miranda? Ba't di naririnig? At Wawaw Builders, ayan, itong si Mark Alan Arevalo. Ayan. At mga Baggaw, ayan. Yung MG Samidan, nasaan si Marjorie? Ayan. Marjorie Barreto. Hindi, wala. Marjorie Samidan, ayan. Kasi top 15 lakay, di ba? Top 15 constructor. Mga contractors. Pero parang isa lang ang ating nakikita. Kaya nagtatampo yung mga naka-Rolls Royce Ayan. Kami nga, Rolls Royce lang. Iba dyan, daming helicopter. Ayan. Daming aeroplano. Mga air assets. LRTK Builders, nasaan si Luisito Tique, ha? At itong Road Edge Trading, nasaan itong si Ryan Willie Uy. Ayan. Anyari, ayan. Ba't pinagdidiskitahan ang mga naka-Rolls Royce? Ba't sila lang? Sana lahat. Ayan. Standby man ang Milky Rigunan, Edniel Parosa at Giselle Ricafort. Oras, Sister L. 9:33. Bilis naman na oras. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. RH. Ba't na Christmas? Ginugulat mo naman ako, hete. Ayan, tuloy. Ayan, naalala ko may isa pang commercial. Sana po dito lang kayo bumabawi. Ayan. Alam mo ng mga ang advertisement namin, parang BIR lang yan. Dito po kami nabubuhay. Pasensya na po kayo sa mga nagrereklamo. Pero ito po yung maganda naman ng mga misis, lalo mga lola at mga lola, ha? Alam mo yung sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, abay patunayan ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Lola Lita Cruz, Lola Bing Adalin, Lola Hermana Rosie Sarangaya, malaking tulong sa akin ng N Plus Gold, ha? Kahit naman pa yan kay Patoy Sarangaya, ha? Isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho
At nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennial sa pagja-jogging. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuya at mga ating, mahalagang alagaan nating mahal sa buhay, kaya dapat ay inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya sa pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Madam Ami Bacho. Oras, Sister L. 9:39. Atawin na natin ang report mula sa Kongreso. Ano ang latest sa Kamara? Ang resolusyon sa implementasyon ng Open BICAM inaprubahan na sa plenaryo ng Kamara. Detalye balita mo, RH12. Milky Rigunan. Manang Milky. Ayan, nawala si Manang Milky, ha? Ayan kasi pupunasan nyo ng panyo kasi yung katawan, eh. Gagawin ba naman poon si Manang Milky? Ikaw lang nagsabi. Mamaya magsuot na ng kulay maroon yan, eh. Ay, report muna ni Edniel kung wala pa si Manang Milky. Ayan, si Edniel. Si Edniel muna ang panawagan naman para sa transition government. Illegal gaya ng pag-uudyok o pang-uudyok sa sedisyon ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. Detalye balita mo, RH52. Edniel Parosa. Edniel. Ayaw? Bakit? Hoy, doon pobre. Anong ginagawa mo sa mga reports, ha? Okay na tayo? Kung wala pa, edi batiin muna natin, ha? Ayan. Eto, ang daming nagme-message dito, Sister L. Ayan. Abay si ate ni Byung Garing. Ayan. At si Dr. Ruel Aguila. Ayan. Ay nag-o-object. Ayan. Saan? Hindi daw ang pinagsamang Ilocano at Batanggenyo ang pinakuripot. Ang pinakuripot. Ayan. Sino daw? Sabi niya, galante nga ako, eh. Ayan. Tinamaan pala, kaya nag-react. Sabi niya, kung mag-tip ako, 300,000. Ay, grabe. Para wait lang, parang may alam ako sa ganyan. Ayoko na mag-talk. Ayan, at dapat lang na makulong yung mga ano, ha? O nga naman, ayon daw mga engineer ng DPWH sa Bulacan. Ayan. Sobrang mga lubak sa MacArthur Highway, Bulacan. Ayan. Sira ang motor ko sa pagdaan ko kahapon. Perwisyo sa motorista talaga yung mga ganyang daan. Ito na si Manang Milky. Punta na muna natin ang latest. Ito ang Ilocanang Galante. Galante. Ay, lakay. GI ito, Sister L. Yes, Galanting Ilocana. Galanting Ilocanang maputi ang siko. Ayan. Bakit ba kasi lakay sinasabi mo yan? Maitim ba ang siko ng mga magagalit sa iyo mga kababayan mo? Kaya nga alam mo kasi mga tambay na mga Ilocano araw. Lagot ka, hindi ako nagsabi niya na. Mga estudyante pa kami, sabi ba, pagka girl watching ba? Mga ganun ka pa. Tapos? Sabi pagka may nakita mga babae, ganda? Ayun, ganda. Ayan. Paglingo, Ay, pagtalikod. maitim ang siko. Siguro Ilocano yan. Sinsikot tsaka tuhod. Ayan. Grabe ka lakay. Ayan naman ang Milky ng ganyan, ha? Kaya tuloy si Manang Milky, parating ang sinasabon ng champion yung siko, eh. Ayan. Akala ko yung yung sinasabi mo lagi. Bato. Panghilod. Pero sa probinsya, di ba lakay panghilod, bato? Ayan, ito na muna natin ang latest. Mas nakatanggal kayo ng libag yun. Pero totoo yun. Pero pagka medyo balbon ka, lakay masakit. Ganun ba? Di ka naman balbon, eh. Balbon ka ba? Medyo. Mapunta natin si Manang Milky. Balita mula sa Kamara. Ilang minutes na matatapos na naman tayo. Lakay, daldal na naman natin. Daldal mo kasi. Wow, parang hindi ikaw. RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister L, pinagtibay na ng Kamara ang House Concurrent Resolution number 8 para sa implementasyon ng Open BICAM. Ang pagpasa ay kasunod ng pagsisimula ngayon ng pagsalang sa BICAM ng 2026.
proposed national budget na nagkakalaga ng 6.793 trillion pesos. Una nang sinabi ni Representative Micaela Swansing ng Nueva Ecija, chair ng House Committee on Appropriations, committed ang Kamara sa panawagan ng transparency sa pagtalakay sa pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Swansing, noon pa man malinaw na ang posisyon ng Kamara na suportahan ang panukalang live stream ng BICAM kasunod ang mga naunang desisyon ng komite na buwagin na ang small committee. Pinaniniwalaan kasi na sa small committee umano nagaganap ang mga tinatawag na insertions at nang lumantad nga ang flood control scam, lumakas ang panawagan na maging bukas ang Senado at Kamara sa mga budget deliberations, lalo na pagdating sa BICAM. Bilang reaksyon, sinabi naman ni Representative Leila De Lima ng Mamayang Liberal Party List, ang napagtibay na resolusyon ay hakbang sa mas transparent na pambansang budget dahil magkakaroon na ng akses ang publiko sa BICAM proceedings. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa RH. Yes, Sakay. Ano daw ang sikreto mo at maswerte ka sa raffle? Puro grand prize ang napapanalunan mo. Alam mo na kayo, yung mga kasamahan ko dito sa Congress, magsisimula pa lang kanila mga Christmas party. Para ba akong santo na hinahawakan ng kamay? Pati pa pinupunasan ng panyo. nauna na ako sa kanila, Manang Milks. Yes, oo. Palagay ko, Sister L, ay maraming matatanggap na major prize sa party. Imamanifest natin yan. Ganun ba? Natin yan, Sister L. Kasama na ang sabon na pampaputi ng siko. Yes. Pati tuhod, isama na natin yan. Hindi pa, hindi pantay. Papaya soap daw. Tsaka yung big deal yun sa mga babae lakay, yung siko tuhod, tsaka yung sako. Yung bukong-bukong, di ba? Yes, Manami. Lakay. Kaya pinapakuskus ninyo. Ano? Ang secret, Sister L, nilalagay ng mertayo like para mamula-mula. Mahirap yung para sobrang old school na. Akala ko mercurochrome. Ano yun, Lakay? Ano yun? Parang mertayo din. Parang iodine din, pero hindi mahapde pag nilagay sa sugat. Okay. Ayan, gamot sa tuli yan. Tingnan mo. Nagkakalabasan tayo dito. Okay, nga ron. May isang araw na hindi pantay yung mertayo like nila. Ang pula nung kabila. Kasi naubusan. Papink-pink yung kabila putla. Ganyan pala yung ako. Para napanood ko yung anong Schindler's List yata napanood ko sa Germany. Ayan, yung mga Jews na babae na na kinuha ng picture. Tinutusok yung daliri ng tapos yung dugo ginagawang sa sa mukha. Blush on. Blush on. Mas okay na Sister El sa mertayolate. Ano ba yun? Okay nga ron. Maraming salamat, Manang Milky. Saan tayo napupunta? Sister El. Ayan. Sige ha, pag punta mo rito ha, ayan, nakaready na mga panyo rito ha. Magugulat siya, paparating siya may kumakaway panyo yung minahogay-way. Ito may report ni Edniel. Ano report ni Edniel? Yung panawagan transition para sa transition government transition government illegal daw gaya ng pang-uudyok ng sedisyon ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. RH52 Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, nagbabala ang sinatahang lakas sa publiko hinggil sa mga nagpapakalat ng naratibo ng transition government. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Jesus Trinidad, pinalambot o softer version lamang itong termino pero illegal din ito gaya ng pangudyok para sa unconstitutional na takeover sa gobyerno. Reaksyon niya ni Trinidad sa panawagan ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales na transitional constitution na lamang ang makapapawi sa agam-agam ng taong bayan hinggil sa isyu ng korupsyon ngayon. Wala rin ng AFP, hindi may tatago sa mga mabubulaklak na termino o salita ang isang criminal liability tulad ng inciting to sedition. Kumpiyansa o manang militar na kayang masilip ng mga legal na eksperto at pinagkaiba ng mga ganitong panawagan sa simpleng advokasya lamang. Sa isang panayam, sinabi ni Ex-Secretary Gonzales na perpekto itong panahon ngayon para magsagawa ng isang transition government bago ang 2028 elections. Mukha yan ang former official sa gitna na kinaharap na isyu ng korupsyon, lalo na sa flood control scandal. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Transition government. Damdamin Bayan. Oras, Sister Ellie, standby. Giselle, andyan ba si Giselle? O sige, hatawin mo na nga si Giselle. Ayan, Bago tayo mag-commercial, lakay, report ni Giselle, NBI agents nasangkot sa bar fight sa Quezon City. Iniimbestigahan na. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang mga ahente nilang sangkot sa gulo sa isang bar sa Quezon City kamakailan. Ayon kay NBI Acting Director Lito Magno, nagsagawa na yung kanilang Internal Affairs Division ng initial investigation para matukoy yung maaaring paglabag ng mga ahente ng kagawaran. Idiniin niyang walang lugar sa bureau ang anumang misconduct at tiniyak na mananagot yung sinumang dudungis o yuyurak sa kanilang badge. Sabi pa ni Magno, maisampa na yung mga karampatang asunto, susundan ito ng preventive suspension. Sa nakuha nating impormasyon mula sa isang reliable source na tumanggi na magpabanggit ng pangalan, sumiklab yung gulo sa isang club sa Quezon City noong December 6 na kinasasangkutan ng NBI agent Erwin Marasigan at Manny Bukaling. Sinasabing hindi daw bababa sa 10 ahente ng bureau ang nagrambulan at grabe umano ang tama ni agent Marasigan. Talaga nagrambulan, Giselle? Talagang lakay, bar fight ito lakay. Wow, paluan ng bote, silya, ayan, May sa information nating lakay doon sa kasama sa mga nagkagulo, meron pang meron pang 6 yung stitch niya lakay dahil sa palo ng bote. Wow, naku, grabe. Oo, lakay. Ganun yung doon daw sa second floor ng isang club sa Quezon City, lakay. Ano nga pinag-awayan? GRO? Lakay hindi May binabanggit na isang ara lakay, yung source natin. Yun, parang may pinag-uusapan na isang ara doon sa gulo na yon. Nagkaroon daw ng sanaling salitaan at nauwi na lakay sa upakan sa grupo nung nina Agent Manny at nina Agent Erwin Lakay. Pero yung pinaka-particular lakay na dahilan ng paguluhan nila, yung lakay yung inaalam din natin at hinihingi din natin lakay yung mismong mga detalyado na pangyayari sa National Bureau of Investigation, lakay. Nako, so anong gagawin ni Director Lito Magno sa kanila? Tanggal? Suspension? Lakay, may investigation na raw lakay na ginawa, umusad na yan, sabi ng acting director, at oras daw na magkaroon na ng mga formal charges ay susundan ito lakay ng preventive suspension. Pero kung sino-sino lakay yung mga subject niyan at kung nandyan na ba yung pinag-uusapan natin na itong mga formal charges at preventive suspension ay hindi pa rin yan kinukumpirma hanggang sa ngayon ng NBI, lakay. Ayan, hindi naman hatian ang pinag-awayan. Walang ganun lakay na dun sa mga pag-usisa natin sa source nating lakay. Wala naman ganun lakay na binabanggit. Oo, lakay. Kasi naalala ko yung report ng ating bubid dyan sa may restaurant ni Kimong dati sa may Luneta Ayan. Mga taga Bureau of Customs naman. Nagkasahan ng 45. Bakit lakay? Nagkadidalan sa hatian. Diyos mio. Ay, naka talaga. Anyway, kakalungkot lang dahil una-una mga NBI agents yan, mga abogado yan, Sister L. Ayan, Parang medyo mahirap na kayo nag-aaway-away. Ayaw ni Director Santiago ng ganyan. Ay, wala iba na. Lito Magno si Director Lito Magno na. Director Santiago nga, lakay. Lakay, bukod dito lakay sa yung gulo sa Quezon City, may isa pang agent lakay ng NBI, yung sinasabi na nanutok naman ng ilang individual, nanutok ng baril lakay ng ilang individual doon sa Parañaque City, lakay. Bukod pa yan, bali 2 incident itong pinag-uusapan natin, lakay. Ayan, ba't nagkagayang mga NBI agents, mga NBI agents, mga disente ang mga ito Ayan. Masisira ang image ng NBI. Mga NBI dapat ingat-ingat, huwag magganyan. Nasisira ang image ng National Bureau of Investigation. Okay nga, Ruth, maraming salamat, Giselle. Ito sa Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Standby, Raymond at Maas, latest mula sa Senado. Oras, Sister L. 9:53. Ang oras. I went
to your wedding, although I was dreading the thought of losing you. Teka muna, bukas pa ang kasal. Bata, I went to your wedding na ito. I will attend to your wedding dapat eh. My poor heart kept saying, your dreams are true. Bagong-bago na kayo. Sa bang background yan sa kasal mo? Nire-respeto natin yung artist, magaling. Pero lakay, wag naman. May ate na iiyak pa lang. Ay buting tears of joy, hindi eh. Ayan. Whisper goodbye, goodbye. Ayan si Raymond, alam niya yan. I went to your wedding. Si singer niyan eh? Victor Peregrina. Ayan. Victor Wood yan. Victor Wood. Kasi yung tatay ko kinakanta niya. Ganun ba yan? Kaya medyo na ano. And mga favorite singer ko, ha? Dalawa ng favorite singer. Tatlo actually, ha? Sino? Ayan, Victor Wood. Ayan. Sino pa yung isa? Eddie Peregrina. Naku, Diyos ko Lord. Tsaka yung isa. Darius Razon. Bakit ganun luma? Eto na lang kaya ang latest mula sa Senado asylum process ng Pilipinas. Teka muna, di ko binabate. Ayan, happy wedding kay Jerry Baha at Mabela Arribe. Ayan, best wishes sa inyong dalawa. Bukas na yan. Bukas na. 12-12. Yes. Samantala, asylum process naman ng Pilipinas dapat daw ripasuhin laban sa mga Chinese syndicates. Sino nagsabi niyan? RH28, Raymond Adpaz. Laki Raymond. Ilang mayor na nawagan si Senador Risa Hontiveros sa pamahalaan na protektahan ng asylum process ng bansa laban sa pang-aabuso ng mga sindikato mula sa China. Ito ay kasunod ng kanyang inilahad sa kanyang privilege speech kagabi na modus ng mga kriminal mula sa China nagkakanlong sa Pilipinas gamit ang asylum process. Ilang mga sangkot sa mga krimen sa China nagtatago sa Pilipinas at dito ipinagpapatuloy ang kanilang mga criminal activities ang hindi ma-deport dahil sa application nila ng asylum. Aminado si Hontiveros na ang Pilipinas ay nagbibigay ng asylum at kinukupkup ang mga biktima ng pagmamalupit sa kanilang bansa. Gaya ng ginawa ng Pilipinas na pagkupkup noon sa mga Hudyo ng Holocaust, Vietnamese boat people, mga Hindu noong panahon ng partition, Syrian, Palestinian at mga Rohingya refugees. Ngunit kakaiba sa mga Chinese national dahil ang mga aplikante ay pawang sangkot sa mga illegal activities gaya ng nahuli nitong December 3 na si Lin Xiangjian na nagpapatakbo ng mga underground pogo operation sa bansa. Wala pang 24 oras, nakakuha na ng protection dahil nag-apply ng asylum. Ang kanyang kaso ay kalintulad ng mga naunang iba pang naaresto na nasa Interpol Red Notice list o wanted sa China dahil sa iba't ibang krimen. Narito si Senador Risa Hontiveros. Ito ang ginawang dahilan kung bakit hindi na proseso ang kanyang deportation. Isang araw lang, Mr. President. Isang araw. Nagpanggap siyang nangangailangan ng pagkupkop ng Pilipinas at kaya tinuring umano na biktima ng political persecution sa China. I have further evidence to prove that this is not an isolated loophole. This is an insidious pattern, a modus, a deliberate exploitation of our asylum system. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Risa Hontiveros mula sa Senado na ngayong umaga ay magsisimula naman ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa letter of authority na inireklamo ng ilang mga negosyante gamit ng mga taga Bureau of Internal Revenue. Sino nandyan? Hindi ko pa nakita, Mayor, pero ang haba ng listahan, nakita ko doon yung puro mga revenue district officer at si Ginoong Esquivias galing sa Office of the Commissioner. Nakasama sa mga inimbitahan. Hindi ko alam kung by this time nandito na sila at nakarating na gagamitin yung session hall para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senador Ping Lacson.
Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito yata ang gusto mong music. Mabuhay bagong kasal! Si ano na lang laka, yung instrumental lang lahat, si Kenny G. Kenny G. Ayan. Ayaw mo ito? Ay, ganda-ganda lyrics yan. Till death do us part. Ano na lang, gusto ko lang kay instrumental talaga. Instrumental lang. Kenny G ang gusto mo. Ayan. Yung mga habang kumakain ka. Ayaw mo ng ganyan. Ayun, ganda ng lyrics. Talagang gusto ko i-insist. As long as I live, there'll never be anyone but you. And when the time comes, I pray I'll be the first, because I couldn't live without you anyhow. Till death do us part, for better or worse. That's only a question which asks if I'd stick it out if the going got rough. Well, I only have to think how rough it would be without you, and I know I could go through anything as long as you love me. May ganun. Di na yata uso yung ganyan, ano? May ano pa ba? May sa wedding vows. Meron pa rin. May ganun talaga. You. And yet though I'm poor, I'm the richest man in the world if I have your love. Ganyan bang sasabihin ni Jerry Baha bukas kay Mabel? Abangan mo lang kayo. My dreams and with every breath I take. At yan na mahabihan ang kabuhan nating mga balitaan na talakayin sa ating palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit, stay safe. God bless. Susunod na, Operasyon Tulong Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye! Napaaga yata tayo. Napaaga kami het. Oras, tumpak na oras. Alas 19. This time check is... Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw, katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan